plate 15. Bale, ito muna unang logo. Ang set natin, kasi itong box na to 100 by 100, set natin muna ng 8650 yung height. Gawa tayo ng line, tapat muna dyan. Offset na 86.50. Then, end sa kabilang line. On ko lang muna yung 4590. Okay. Hindi pa na-set pala. Bakit green? Okay. Hindi ko pala na ano. Wait muna. Dapat offset ng 86.5. Then horizontal track. Okay. May 8650 na tayo dyan. Next na gagawin natin muna itong side na to. By the way, credits kay Gadja. Siya yung nagturo sa akin na to. Kung paano hindi magkaroon ng gap dito sa gitna. Dyan, sa intersection ng tatlong diamond. So, bali, mga given. Start tayo ng line 28. Then, tapusin na natin sa kabila. Then, next is 33. Gawa na muna ako ng okay, hindi pa naka-configure yung OSNAP ko. So, midpoint, geometric center node, check ko lang. Perpendicular, okay. And then, okay, save. Balik tayo. Dito, hanggang dyan. So, bakit hindi ko na muna in-input to? Kasi, pag pinag-add mo itong tatlo, ang sum niyan is 100. So, 100 naman yung length ng base natin. So, dito, gagawa ko ulit ng line. Dito na ako gagawa ng reference na 34. Using, wait, tama ba? Sige, gawa muna tayo. 34, enter. Okay, doon na yung line na yun. So, dito naman, gawa din tayo ng 33 naman. 33 line, okay. Then, emit na natin dito sa midpoint lang ng line na to. Actually, yan muna pala yung kailangan natin. So, trim. Alisin ko na to. Yan. Yan. And pag meron ng ganyan, mirror. Select objects, yan, at saka ito. Press enter, dali mo dito. Select mo dito, then sa baba. Erase no. Meron ng ganyan, gagawin na natin dito sa taas. So, dito na tayo gagamit ng itong line pala na to. So, meron ka ng line dito sa polygon. Number of sides for 3 muna pala, 3. Kasi gagawa tayo ng triangle na ganyan. So, 3, enter. Tapos sa command line, edge. So, itong CAD na gamit natin ngayon ay okay, sa taas siya napunta na. Itong CAD na gamit natin ngayon is 2023 na. Kamukha nung sa computer lab. So, highlight natin yan, rotate. Base point dyan. Kailangan lang magawa natin siyang ganyan kasi. So, pag meron ng ganyan, 34 na yung sukat na ito, diba? Ito, 28 ang height, 33. 34 space niyan supposedly. Measure natin. Distance. 34, sarado. Meron ng ganyan. Gawa tayo ng line mula dito. So, ito pala ang niya, kung bakit hindi mo makukuha yung mga dimension na yan kahit anong gawin mo. Hindi siya magko-close dito.
Ibig kong sabihin, kahit anong gawin mo, kung uunahin mo itong mga sukat muna na ito bago mo i-build yung pagka solid na itong mga figure ay yung mismong mga figure ay itong mga colored na parts. So alisin na muna natin to delete. Then ito mirror din natin ulit mula dyan hanggang dito naman. Erase no. So meron na tayo ng figure number 1. Credits ulit kay Gadja. Yan. Dimensioning na lang ang matitira. Next figure 2. Skip ko muna yan. Dito muna tayo sa 4. So umpisa natin dito sa reference sa 90.50. Mula dyan, gawa tayo 90.50 or 90.5. Enter, dali mo sa kabilang side, perpendicular, click. Okay. Tapos dito na tayo sa mga task muna. Pwede natin i-input na itong mga dimension muna na to. At wala siyang mangyaring aberya katulad dito na may matitirang siwang. So dito, kahit i-input na muna natin yan. Though may konting trick dito, itong part na to, papansin nyo hindi siya nagsakto. So pag abot mo ng 25.5 na space dito, iwan mo na yun, gawa ka naman ng bagong reference dito. Mula sa dulo nito, gawa ka ng 36 papunta dyan. Gagamitin mo lang yung dulo niyan, endpoint, para mag-intersect dito, mag-intersect dyan, o mag-connect mula dito sa 28 space na yan. So, dito na tayo. 90.5 na yan, okay. Gawa tayo ng line na 13.5. Then, continue mo lang yung line command. I-track mo sa kanan, then 23.5. Then next, 25.5, 25.5. Then, escape muna. Tapos, gawa tayo mula dito ng 36. Ayan. Papansin, meron ng gap dyan. Yun yung ito. Discrepancy or gap na lang. Sige. Oop. Ayan. So, gawin na muna natin yung nasa baba. Line command mula dyan, 28. Then, continue lang command 31. Okay. Then, 12.5. Ito, alam ko magkuklose to ng 100. Then, 28.5. Ayan, nag-close siya, no? So, good sign. Good sign. Wala pang aberya. So, mula dito, gawa tayo ng line command. Click mo dyan sa pinababa. Then, skip natin to 13.5 yan, di ba? Then, 23.5. Dito na tayo magkiklik. Then, mula dito, yung sa right side na line, yung 36 line, din tayo magkiklik, mag-umpisa ng line. Gaya nan yung green na broken line, so ito yon. Tapos sa unang, yan ang 28 space natin. Bale. Tapos gagawa pala tayo ng, wala dito sa midpoint, gawa tayo ng 19 na height. Ang reference natin mamaya. So, line command ulit. Dito naman tayo sa 28.5. Click. Hindi, mamaya na pala yan. Skip. Unahin muna natin ang ibang part. Gaya na itong sa 13.5 dito. Nasa taas, yan ang 13.5. Click. Then, dadalhin natin dito sa yan. So, ito may space yan na 12.5.
Diyan tayo mag-click. Ayan, escape muna natin. Ito supposedly pala, pwede na palang gawin. Mula dito sa 12.5 hanggang dito. Ayan. So, dito naman tayo. Tapat muna natin dyan. Tapos track ng horizontal. Then, click. Dali mo sa kabilang side, intersect, click. Ayan, pwede natin delete ang 19 na height. And dito, trim na lang. So, ayoko muna sana mag-trim para yan din yung gagamitin sa ano, tawag dito. Kasi isasama ito sa output, final output, yung mga broken line. So, ayoko sana munang i-delete. May nakalimutan pa pala tayo. Ito muna. Hanggang dito naman sa kabila, yung dulo ng 25.5. Ayoko muna sanang i-delete yan. I-trim. Kasi example, ganyan ito. Kailangan din pala i-trim. Itong part lang na to. Kasi hindi magtra-traverse yung green line hanggang dito. So, ito lang ang tatagos. Okay, sige. So, example natin. Layers. Hindi. Dito, properties pala. So, sige, ito. Gawin muna natin properties. Hindi pa naka-configure. I think ISO lang naman. ISO dash. Hindi, kailangan pang yan to. Edit. Hindi yan ang So, hindi ko maalala yung Walang dito sa dalawa, pero try natin. Okay. Nakalimutan ko paano mag-set ng line type. Pero di bale. For now, ito muna. For example, sige, trim na muna natin. Para makita yung figure. Yan. So, magiging ganyan siya, bale. Kaya nang bahala mag-fill up ng color. Sa figure muna tayo. Skip ko na muna itong Dropbox. Dahil hindi ko pa na-encounter yan. Dito sa Adidas. Or yung lumulubog na Titanic. So, yan yung exhaust chimney ng Titanic. Umpisa tayo dito sa height. 54.8. Line command mula dyan, 54.8. Liit lang pala. So, tapusin natin sa kabilang side. Wait lang. Okay. Perpendicular pala yun. Kala ko midpoint. So, okay. Dito na input yung line type. Pati ito. Properties. Okay, by layer na.
54.8 no. Then dito gawin natin yung mga sukat sa baba. Mula dito sa wait lang, yung 96. Okay, sige. Gawa ko ng line. Mula dito muna, 96. 96, sarado. Ayan, close na natin. Tapos alisin na muna natin to. Dahil hindi rin natin magagamit. Ito lang ang working area muna natin. So line command mula dito 25.6. Then 9.18. Then 24.42. Tapos 8.8. Ay, nagkamali ako dun. 8.8. Kasi imbis na pakaliwa, kumanan siya. So 25.20. Yan, may siwang na ganyan. Okay lang yan. Then, mula naman dito, click 4.8. Para yan dito sa part na to. Then, pag meron ng ganyan, dito naman tayo sa taas. So, sundan lang natin yung 12.4. Then, 10.4. Then, 10. Tapos, 25.60. Ano ba? Okay. Then, 8.8. Last, 24.8. So, tapos side naman, 8.4. Then 29.2. 6.4. Okay na. Yan, may mga line na tayo. Pwede na tayo magsimula na mag-connect. So, mula dito hanggang dyan. Click. Then, mula dito hanggang dyan. Then, mula dito, 8.4 hanggang dito. Then, dito, 8.8 hanggang dyan. Next, dito. Hanggang dito. 9.18 naman dyan. Supposedly dito. Sa space na 8.8. Okay. Then, dito. Hanggang sa kanto. Yan, meron na itong tatlo. Then, so, i-trim muna natin. Oh, mali. Pala tapos. Next naman pala dito. Yung stack height niya. Hanggang dito. Then, ito. Yan dyan. Saka palang mga pag-trim pala.
Ayan. Ayan. So, ayan na ang figure. Fill na lang ang kulang. Then, dito tayo sa Windows na logo. So, credit suit kay Gadja. Dahil ang style dito, umpisan mo na dito. Na pa ganyan, tapos pa ganyan. Or parang ganun. Nakalimutan ko na paano yung ginawa kanina. Pero, mas maganda ang umpisan dito. So, height 18. So, gagawin muna natin mga dimension. Wait lang. 90 lang pala yan. Take note. So, gawa muna tayo ng 90. Sige dyan, para kagaya ng sa figure. Pwede naman sa kaliwa. Pero, masunurin tayo. Yan. 90. Ito, gawa ko ng 18. Then, 46.5. 46.5. Then, 750. Verify. Okay. Gawa naman ako ng line dito sa baba. 16.5. Then, yung 48.5 at saka 75 niyan. So, tatlong patong na yung line dyan. Ingat na lang sa pagpili doon. And dito naman, 7.5. Dito, 47. Last, 82. Pwede na natin bang i-connect? Hindi pa. Wala pa tayo dito. Okay. Dito pa lang natin makukuha. So, ito, 75. Okay. 75 hanggang dyan. Perpendicular. Tapos, itong dulo niyan, tatapat dito. Mali. Dito muna pala tayo. So, line. Una, 18. Hanggang dito. Then, dito, hanggang dito sa 7.5. Parang sketchy Okay na yan. Dito naman hanggang okay. Then yung 7.5 hanggang dito. 16.5. Ito pala na. Intersect. Then dito naman. Then para makita natin trim. Saan ba? Ayan. So supposedly ganyan siya. Plus yung McDo. Paparapapa. So ito sa color. Ayan na lang. Dito muna tayo. Mapapansin, first
first look, first impression, ito. So, itong curve na to, magiging, tawag dito, side edge ng arc niya is dito. So, paano yun? Paano natin nasabi? Kasi, pansin mo dito, pag-abot niya dito, nag-offset na siya ng ilang, micrometer. Nag-offset na siya. So, ibig sabihin, mula dito, tatama siya sa apex, then babalik na siya. So, ganun. Additional lang. Kasi baka mag-umpisa kayo dito sa baba. Example, ito, hindi mo pa tinrim dito. Mag-umpisa ka dito, hindi mo makukuha yung, or, kundi magkamali, mag-iiba ang height na to. Yung V part na yan. So, dito muna. Gawin natin itong sukat na 5633/80. So, mag-bias na lang muna tayo sa left side. 5633/80. Ang daming digits lang. Meron ng ganyan. Then, tuloy pala natin sa 30.9860. Sige. 30.9860. 9860. Yan. Then, di ba meron na tayong dalawang line? Ginawa ko, in-highlight ko to, then deselect, hold shift, highlight mo yung malaking box para lang mapili itong, ma-highlight itong nasa baba. Ang ginawa lang natin na line. Then move. Ba't pala nag-height muna ako? Either way. Mula di, sige, kahit saan naman part dyan. I-offset lang natin siya nitong 6.5392. Iangat lang natin siya. So, yan, meron ng ganyan. Punta na tayo sa ellipse. Type ellipse, double L. Though single yung type ko, kusa niyang hanapin yan. Enter. Then, punta sa command line, center. So, yung center na itong unang line, yung 5633. Click mo dyan. Then, specify yung, okay, may nakalimutan tayo. Itong height. Buha tayo ng line na mula dito sa center point na ito, 82.1932. Okay. Then, ulitin natin yung ellipse. Tapos command line, center. Dito ang center, then specify yung endpoint of axis. So, dito yan, yung matulos na part ng ellipse. Click, then dalhin mo lang dun sa dulo ng 56.338. Click. Meron ng ganyan. Sunod naman natin yung 75. Okay. 0.5130. So, hanggang dyan lang yan. Tama. Then, ito palang line na to, dalihin natin dito sa kabila. Tapos, ulitin natin ang ellipse. So, ulit, center. Click. Height. Dito sa 75 lang. Then, yung length na span ng 30.9860. Pag meron ng ganyan, sige, trim na muna natin. Yan. Para mas konti ito trim mamaya. Then, pag meron ng ganyan, highlight, mirror.
ang pag-mirror natin dito sa midpoint ng box na malaki. Ayan. Erase, no. Then, may mga nag-overlap na line. Trim command. Trim natin yung nasa loob o inner part. Kailangan mag-arc ng pagganyan itong sides na yan. Then trim. I-trim na din natin yan. Itong part sa baba. Then gana tayo ng plate 15. Skip na muna yan dahil hindi ko alam. Plate 15.